Just like a butterfly, every stage of life has its own beauty. Even endings can be the start of something new. Sa kaya yung nasa video, napanood mo na ba? Kamukhang kamukha niya nga eh. Grabe. Mukha siyang inosente pero malandi rin pala. Bulong ng babaeng estudyante habang naglalakad si Amalia sa hallway. Oo nga. Bakit kaya hindi pa natatanggal yan? Ang dami nang naging isyu niyan. Anak pa ng drug lords. Siguro nilandi niya yung president ng school, no? Dinig niyang sagot ng kasama nito. Napapikit na lang siya sa Ines dahil tila ba sinusundan siya ng mga to at sinasadyang iparinig ang usapan nila. O kaya naman, malaki lang talaga yung impluwensya ng pamilya niya. Anak ba naman ng magnanakaw at drug lord? Hindi niya na napigilang tumigil sa paglalakad at hinarap ang mga to. Natigilan din ng dalawang babae. Baka gusto niyong isama ako sa kwentuhan niyo para madagdagan ko pa. Total nandito na rin naman ako. Sarkastiko siyang umiti. Basura talaga ang ugali ng babaeng to, Maria. Bulong ng babaeng tinawag siyang malandi kanina. Bakit ba nakikinig ka sa usapan ng ibang tao? Napaka-chismosa mo naman. Basta kapangitan ng ugali, kuhang-kuha mo, no? Manang-mana sa parents niyang kriminal. Madiing saad ni Maria. Tumawa naman ang kasama nito. Baka umiyak at magsumbong kay President Binda. Isang kama, kapalit ng expulsion namin ang mangyayari, no? Paano ka nakakasigurong isang kama lang? Nakangising tanong niya. Napasinghap ito nang hatakin niya ang necktie ng babae. Kung ako sa'yo, itatali ko yung dila ko at isasabit sa tonsil para mabawasan ang noise pollution sa mundo. Hoy! Bitawan mo nga si Chelsea! Isa ka pa! Pinagtinginan na sila ng mga estudyante. Paano'y hawak niya na ang necktie ng mga to? Wala akong sinabi tungkol sa'yo. Nung mahuli kang sinusubo yung professor natin sa genetics, okay? Baka gusto mong maging talk of the campus din tulad ko. Akala mo hindi ko kayo nakita ni Presidente Binda sa gazebo? Ano bang sinasabi mo? Kinakabahan ka na ba? Patulak niyang binitawan ang mga to. Huwag kang magsalita na parang ang linis-linis mo. Remember, mas marumi pa sa pinanggalingan ko yung pinasok mo dyan sa bibig mo. Inirapan niya lang ang mga to bago talikuran. Dinig niya pa rin ang bulungan ng mga tao. Tuluyang umakyat ang galit sa ulo niya nang mamataan ang hinahanap. Hayden, right? Hinarang niya ang lalaki. Oh, hi miss. I'm Napasinghap ang lahat nang lumipad ito matapos sa paki ni Amalia. Sa susunod na gagawa ka ng peking malaswang video, galingan mo ha, okay? Hindi yung magiging 3 yung boobs ko sa katawan. Umupo siya upang tapatan ang mukha nito. What are you talking about, miss? I don't even know. Inis na saad ni Hayden. Hala ka, huy Amalia, anong nasinghot-not sinapak mo si Hayden? Mapapahamak ka sa ginagawa mo eh. Gusto mo na bang matanggal sa school? Natatarantang saad ni Leia, ang nag-iisang kaibigan ng babae. Miss, ilayo mo nga yung kaibigan mo sa amin. Bigla-bigla na lang nananapak, baliw ka ba? Halos unggaban siya ng kaibigan ni Hayden. Muli niyang ibinaling ang tingin sa binata. Hindi masyadong malakas ang sapa ko, kaya wag kang masyadong mag-inarte. Wala akong pakialam kung sino ka. Ipatanggal mo ko dito kung gusto mo. At least makakatulog ako ng mahimbing knowing na hindi ako ganun kabobo mag-edit ng mga videos. Kusang nahawi ang kumpol na mga tao nang umalis siya sa kantin. Huy Amalia, ba't mo sinapak yun? Lagot ka niyan. Alam mo bang si Hayden Salvatori ay anak lang naman ni Adelina Salvatori at ni Alicio Salvatori? Buang ka, girl. Anak ng makapangyarihang tao yung binangga mo. Hindi na ako magugulat bukas pagkagising mo, may batalyon na ng sundalo sa tapat ng bahay niyo. Halos singalin ito sa pagsasalita. Mayaman naman pala siya. Bakit di na lang siya nagbayad ng tao para gumawa ng fake videos ko? Deserve niya yun. Nakarating sila sa likod ng university sa kakalakad. Umupo si Amalia sa likod ng puno at pumikit. Sure ka ba talaga na si Hayden yung gumawa nun? I mean, no offense ah. Pero girl, ano namang mapapala niya sa'yo? Ewan ko, katawan ko? Sinamaan niya ng tingin ang kaibigan nang marinig ang impit na tawa nito. Okay, sabi mo eh. Hindi na siya sumagot. Pilit niya pa rin pinapakalma ang sarili, habang si Leia naman ang dumadaldal. Grabe no, napakamapanghusga ng mga tao. Malaking balita sa lugar natin ang pagpapakulong sa parents mo dahil pareho silang drug lord at malaking halaga yung ninakaw nila sa bangko. Nalaman nila ang tungkol sa bagay na yon pero hindi ba nila kayang alamin na hindi ka naman lumaki sa poder ng parents mo?
Ang kikitid na mga utak nila. Idamay ka ba naman sa kasalanang hindi mo naman ginawa? Hayaan mo sila. Huwag ka na lang din makialam kapag naipit ako sa gulo. Anong huwag makialam? Kanina nga gusto ka ng sapakin ng kasama ni Hayden eh. Oh, talsik ba naman yung kaibigan nila? Nakatawang Anya. Nagawa mo pa talagang tumawa ah. Bukas baka wala na akong BFF dito sa school. Di maganda. Anong maganda dun? Mawawalan ka na ng magandang kaibigan. Kawawa ka naman. Maganda dahil wala na akong maririnig na maingay na bubuyog araw-araw. Napakasama mo talaga. Tuluyan siyang dumilat nang maramdamang kalmado na. Huwag mong sasabihin kay Lola lahat ng nangyari ngayon, okay? Huwag mo nang dagdagan lahat ng iniisip niya. Nag-aalala na nga siya kung paano palalabasin sa kulungan yung anak niya eh. Anong anak niya? Nanay mo pa rin kaya yun? Kadugo ko lang pero hindi ko nanay. Hindi naman ako inalagaan nun eh. Napagdesisyonan ni Amalia na umuwi na lang ng tanghaling yon. Naabutan niyang nag-aayos ng mga panindang gulay ang lola sa tapat ng kanilang bahay. Akala ko ba'y mamayang alas 5 pa yung uwi mo? Anong oras pa lang, Amalia? Nagkating ka na naman ba? Nakapamewang na tanong ni Melinda. Namiss lang talaga kita, Lola. Doon ka na sa loob. Ako nang magbabantay ng paninda mo. Ipinatong niya sa upuan ang bag. Hindi na. Magpahinga ka na lang doon. Kumain ka na ba? May ulam po ba? Wala na, pero magluluto ako. Kumain na kami ni Leia sa school. Huwag ka nang mag-abala pala. Pagsisinungaling niya. Ikaw yung magpahinga na sa loob. Ang init-init dito sa labas. Inuutusan mo ba ako, Amalia Vargas? Opo, Melinda Valencio. Kaya kung ako sa'yo, pumasok ka na bago ka pabuhati ng magandang apo mo papasok. Nakangiting pinisil niya ang pisngi nito. Ang ganda naman itong lola ko. Kahit matanda na may asim pa rin. Huwag mo na akong bulahin. Wala akong kwarta, Amalia. Hindi naman kita binobola. Ang ganda-ganda ko kaya kanino pa ba ako nagmamana? Di sa lola. Nakangiting umiling lang ang matanda. Si Amalia ang nag-asikaso sa tindahan nila. Amalia, isang taling sitaw nga. Ang ganda mo sa uniform niyo ah. Graduating ka na ba? Kaagad siyang napatayo nang lumapit ang kapitbahay nilang lalaki. Malapit na rin ho. Pili lang ho kayo dyan. Ikaw ba'y tomboy, Amalia? Irereto sana kita sa anak ko. Bagay na bagay kayo kaso lang. Mukha kang tomboy. Nakaboykat lang, tomboy ka agad? Sinimangutan niya ito. Abay, totoo naman. Subukan mong magpahaba ng buhok. Kamukhang kamukha mo lalo yung nanay mo. Oh, eto na yung sitaw mo. Napakasungit mo naman. Buti na lang hindi ka type ng anak ko. Hindi ko rin ho type yon. Walang pangarap sa buhay. Tambay lang at nagpapalaki ng itlog. Inis na bumalik siya sa kinauupuan niya. Natapos ang araw na yon at kinabukasan ay usual na mga bulungan at palitan ng tingin ang bumungad sa kanya. Amalia, my friend, himala na walang nagpatawag sa'yo sa guidance office ha. Nakapasok ka pa rin today so that means hindi ka matatanggal. May puso rin pala yung Hayden Salvatori. Maingay na bungad ni Leia. Umangkla pa ito sa braso niya. Napakaingay mo naman, ang aga-aga, Leia. Che, hindi ka ba magpapasalamat kay Hayden? Dahil alam naman natin na isang sabi niya lang ay talagang mapapatalsi ka sa university. Pero hindi niya ginawa. Bakit kaya? Bakit naman ako magpapasalamat pagkatapos niyang magpakalat ng skandal ko? Paano ka ba kasi nakakasigurado na si Hayden Salvatore yung nagpakalat nun? Nag-fact check ka ba naman lang? Nag-iwas siya ng tingin. May nakapagsabi lang, ayun! Ikaw rin hindi sigurado. Lagot ka talaga. Kung ako sa'yo, magsusorry ako. Napahiya at nasaktan mo yung tao. Wala akong pakialam. Ikaw bahala. Pero feeling ko hindi tatahimik yung Hayden na yun nang walang ginagawa. What if may pinaplano pala siya? Sinimangutan niya lang ang kaibigan. Irregular si Leia kaya hindi sila pareho ng schedule ng klase. Sa tuwing wala ito ay tumatambay siya sa lumang building ng university. So, dito ka pala tumatambay. Halos mapatalon siya sa pamilyar na boses na yon. Malamok dito. Maraming pwedeng tambayan sa labas. Why stay here? Ano namang pakialam mo, Hayden? Matapang na tanong niya. Napakapit na lang siya ng mahigpit sa strap ng bag niya nang unti-unti itong maglakad papalapit. Wala mang pumupunta sa building na to, pero isang sigaw ko lang ay maririnig ng mga tao sa labas na may nangyayari sa building na to. Subukan mong lumapit. Why? I'm not even doing anything. Stop, Hayden! Lalapitan lang naman kita. Hindi naman kita sasaktan. Natatawang anito.
Sinamaan niya ng tingin ang lalaki ng halos pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Ramdam niyang pader na ang nasa likuran niya. Ano bang kailangan mo? I need your apologies. Napagalitan ako nila mommy kahapon dahil akala nila nakipagsuntukan ako sa labas ng university. Ha? Ano ka? Grade 5? Just apologies. Or else? Or ano? May magagawa ka ba? Baka gusto mong pantayan ko yung pasamo sa pisngi. What did you say? Napapikit siya nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Pinalampas ko yung nangyari kahapon pero hindi ibig sabihin nun nahahayaan ko ulit na masaktan mo ko. You'll not like it if I take revenge. Eh di gumanti ka. I won't do that to you. I can't to a cute girl like you. Umawang ang labi niya nang lumayo ito. Okay, since ayaw mo namang mag-sorry, iisipin ko na lang na nagsisisi ka sa ginawa mo. Napaka-arte. So why are you here? Pakialam mo ba? So sungit. Kumain ka na ba? Kakain pa lang ako. Pero dahil dumating ka, hindi ko na magawa. Pwede bang umalis ka na? Kung ano man yung gusto mo sa akin, hindi mo makukuha. Ano naman gusto ko sa'yo? Natatawang tanong nito. Ano pa ba? Eh di katawan ko. I'm sorry to burst your bubble, but you're not my type, miss. Namumula ang pisnging na pairap na lang siya. Kakain na ako. Hindi ka pa ba aalis? Nope. I want to stay here as well. Hindi na niya ito pinansin at nilabas ang pabaong pagkain ng lola. Kumuha siya ng lumang silya at doon umupo. Papanoorin mo lang ba akong kumain dyan? Unless aayain mo akong makikain. Sumingit ang mata nito ng ngumiti. Wala akong dalang lason ngayon eh. Pwedeng next time na lang. You're so cruel, miss. By the way, what's your name? Amalia. I didn't expect that you'll tell me. Siguro sinapak ko lang ako kahapon para magpapansin, oh. Kung ginawa ko pala yon para magpapansin, eh di sana pinantay ko na yung pasamo sa muka nang tuluyan akong tumatak sa'yo. But I want to explain my side, Amalia. Wala akong kinalaman sa binibintang mo. Ni hindi nga kita kilala eh, kaya imposible na gumawa ako ng sinasabi mo. You can tell me kung sinong nagsabi sa'yo na ako yung may gawa nun. I can't punish them for you. Bakit sila? Bakit hindi ako? Because we're both the victims here. Galit ka lang talaga kahapon kaya nasapak mo ko. Wala na akong pakialam sa kanila. Nalabas ko naman na yung galit ko sa'yo. Ayos na yun. Hindi makapaniwalang napanganga ito. Hindi ka nababother na maling tao yung nasaktan mo? Mukha ba akong nababother? Walang emosyon siyang ngumiti. You're unbelievable. Ako din. Unbelievable. Kita mong kumakain yung tao tapos panay salita ka dyan. Oh, gusto mo ba? Sumubo ka kung hindi ka laway conscious. Naiinis ako sa presensya mo. Kumakain ako tapos nandiyan ka. Wag na, baka mamaya sumakit pa yung tiyan ko kasi hindi bukal sa loob mo yung alok mo eh. Eh di wag. Mabuti naman, hindi ka pumayag. Napangising sinubo niya ang kanin. I'm just joking. Let me taste it. Napanganga siya nang kuhanin nito ang baunan at sumubo. Masarap. Ikaw nagluto? Hindi. Thanks for the lunch, Amalia. I need to go. Naniwala ka naman sa lahat ng sinabi ko, diba? Hindi. Akala ko naniwala ka na. Ang dami kong sinabi kanina. Ni isa wala man lang pinaniwalaan. Sino ka ba para paniwalaan ko? Hindi pa rin nawawala sa isip ko yung posibilidad na ikaw yung totoong nagpakalat. Kahit na hindi ako yung type mo, babae pa rin ako, no? If that's what you want to believe. Basta, nagsabi na ako. Inis na umiwas siya nang ayusin nito ang buhok niya. Thank you sa food. Pakisabi sa nagluto. Ang sarap ng pagkain niya. You're welcome. Sana wala kang sakit na nakakahawa. Kutsara ko pa talaga yung ginamit mo. Hindi ka na lang nagkamay. Natatawang kumaway ito habang palayo. And by the way, Amalia, my mom's mad at you for hurting his favorite son. I-explain ko na lang na napagkamalan mo ko and I will lie that you're sorry for what you did. Ge, salamat sa pagsisinungaling. I'll talk to you again soon. Napatitig na lang siya sa lalaki habang palayo ito. Hindi niya inaasahang ang sinabing nitong soon ay ganun kabilis dahil uwian ay muli silang nakita. Saan ka umuwi? Pwede kitang ihatid. Madala akong kotse. Suggestion pa ni Hayden. Wag na, may paan naman ako. I know, malayo ba yung bahay niyo? Wala ka na dun. Hayden, my bro, pauwi ka na. And you're with this girl? Natigilan sila ng may lalaking humarang. Jackpot ka! Saang hotel kayo dederetso? Pwede bang sumabit? Christian, matigas na bati ni Hayden. We're going home. Ihahatid ko lang si Amalia. Ihahatid.
You sure? Ngumiti ng makahulugan ang lalaki. 'Di ba ikaw yung may scandal? Baka naman pwede mong iparana sa akin kung gaano ka kagaling sa Ah! Hayden! Napasigaw na lang siya ng kwelyuhan ito ni Hayden. Huy, ano ka ba? Bitawan mo nga yung impaktong yan. Mamaya masuspended ka pa eh. Apologize to her. Mariing utos pa ni Hayden. Oh, bakit ako magsusorry? She's a slut, bro. Huwag mong sabihin na napaikot ka na ng babaeng yan. Hayden! Muling tigil niya ng akmang sasapakin nito si Christian. Bitawan mo na. Ako na yung sasapak. Don't show your ugly face in front of us again, Christian. Tinulak nito ang lalaki dahilan para mapasalampak sa sahig. And don't you dare speak to her like that. Kung ayaw mong lumabas sa university na to na basag yung bungo. Huh, I can't believe na napaikot ka ng babaeng yan. Anak yan ng drug lords. Dinudumihan mo yung pangalan ng pamilya mo, Hayden. Mabilis na tumakbo si Christian bago pa naabot ni Hayden. Duwag pala yung kupal na yun eh. Are you okay? Nagulat siya nang hawakan nito ang balikat niya. Bakit ganun sila sa'yo? Anak nga ng drug lords, bingi ka ba? Huwag ka nang dikit ng dikit sa akin, nadadamay ka pa eh. The hell I care about that. Nagulat siya sa galit na ekspresyon nito. Let's go, I'll give you a ride. Kulit mo no, ayoko nga magpahatid. Porket nag-share tayo ng utensils, close na tayo kaagad. Sasakay ako, fine. Ihahatid na lang kita sa sakayan. Wala siyang nagawa ng hawakan nito ang strap ng bag niya at giniya palabas. Manong teka, may sasakay pa po. Sabi ni Hayden sa jeepney driver. Mag-ingat ka, okay? I want to get your number so I would know if you get home safely. But I'm afraid you'll call me Crips. Mag-ingat ka na lang. I'll see you tomorrow. Bahala ka. Ayaw na kitang makita ulit. That's inevitable, Amalia. Ano ba? Sasakay ba kayo? Paalis na ako, oh. Eto na, Manong. Kulit nito kasi. Nagmamadaling sumakay siya. Mag-ingat ka rin. Huwag ka sanang mabangga. Nakangiting pinanood siya nitong makalayo ang sinasakyan. Nag-iwas na lang siya ng tingin nang makaramdam ng kung ano sa tiyan. Kinabukasan, hindi niya inaasahang mauunahan siya ni Hayden sa abandonadong building. Hi, akala ko hindi ka na pupunta eh. Kain tayo. I brought my own baon. Nakangiting pinakita nito ang lunchbox. Nangaagaw ka na ngayon ng tambayan ha? Wala ka bang kaibigan? Kunwaring nakasimangot na tumabi siya dito. Magkatabi na ang parehong silya na kahoy. I have a lot of friends. Oh, ba't nandito ka? I just want to... Anong ulam mo? Tortang talong. Ano sa'yo? Beefsteak. You want? Wow, beefsteak? Pero ayoko. Baka mamaya, patibong mo lang yan at may lason. Mamatay pa ako dito. Sally, iyon na tong akin. I brought extra ulam for you. Wag na. Baka mamaya pagalitan ako ng mommy mo na inagawan ko ng ulam yung favorite niyang anak. Hindi naman. Just get this. Nagugutom na ako. Tortang talong gusto mo? Sure. I'd love to try it. Inignore ni Amalia ang pagkamangha kung gaano kasimple ang lalaki sa lahat ng aspeto. Don't you have any friends? Palagi ka na lang nandito. Wala ka bang kasama na kumain before? Meron naman, si Leia. Yung babaeng pumigil sa akin nung sinapa kita. Irregular student lang yun kaya hindi kami tugma ng schedule. Oh, I remember her now. Pareho kayong may sapak no? Mabait yun. Nadadamay lang talaga sa gulo kapag magkasama kami. Can I ask something, Amalia? Ano? Why are they bullying you? Nasa ganung level na ba tayo ng closeness para mag-share ako sa'yo? Why? Hindi pa ba tayo magkaibigan? Tumaas ang kilay niya nang bumagsak ang balikat nito. Kaibigan ba talaga ang hanap mo sa akin o katawan? Chill. Baka isipin kong yan yung gusto mo sa akin kaya paulit-ulit mong sinasabi. Nakatawang sabi pa nito. Narinig mo naman yung sinabi nung impacta kahapon na anak ako ng drug lords, 'di ba? Kumalat ang balitang nagnakaw sila ng malaking halaga sa bangko at nakulong din dahil sa kasong drugs. Naungkat din ng mga tao na may nag-iisa silang napakagandang anak. Ayun, damay ako. Did they raise you? Why? Does it matter? Uy, English yon. Napapa-English na rin ako sa'yo ah. Nosebleed ka, no? Mababa itong tumawa. Just answer my question. Enough of personal information about me. Ikaw naman yung magkwento. Bakit di mo ko pinag-guidance? Isang pitik mo lang, siguradong talsik ako dito sa school. Natigilan siya nang makitang nakatitig ito sa kanya. Simple lang. I don't see anything wrong with you. I see a girl who's determined to fight for herself. That's it. Mas ma-appreciate ko sana yan kung Tagalog para maintindihan ko ng maayos. Pero sige, salamat na lang. Sally,
I heard that you're one of the top students in your batch. Huwag ka nang magpanggap. Chismoso ka ah. Pinapaimbestigahan mo ako, no? Nope, Amalia Vargas. I was just curious about you. Pinaningkitan siya nito ng mata. Ay sus! Sorry to burst your bubble, Mr. Salvatore, but unfortunately, you're not my type. Ouch! Madrama itong napahawak ng kanyang dibdib. Too bad. I'm starting to be interested to you. Inirapan niya ito sa kabila ng pagwawala ng paru-paro sa tiyan niya. Hindi siya makapaniwalang naging ganun siya kakomportable kapag naroon ang lalaki. Ilang beses man niya itong itaboy, palagi pa rin itong bumubuntot sa kanya. Saan tayo ngayon yan? Suspended pa yung pasok ng hapon. Gagala ka? Tanong ni Hayden habang naglalakad siya sa hallway. Pwede ba kahit ngayon lang tantanan mo naman ako? Ilang linggo ka nang panay buntot sa akin ah. Napahilamos na lang siya ng kanyang mukha. Why are you pushing me away? Akala ko ba magkaibigan na tayo? Alis, may kailangan pa akong puntahan. Sasama ako. Amalia, kanina pa kita hinahanap. Wala nang klase mamaya. San tayo niyan? Nakakaistorbo ba ako? Bigla ay tumiklop si Leia sa tabi niya. Hi, I'm Hayden. Her friend. Friend? As in capital F-R-I-E-N-D? Yes? Napasinghap ito. Hoy Amalia, ikaw ipagpapalit mo na ako dito porket kaya kanyang ilibre ng milk tea. Ang ingay mo, Leia. Kaya naman pala nawawala palagi. Magkasama kayo araw-araw, no? Ikaw inaagaw mo sa akin yung BFF ko. Ayaw nga niya sa akin eh. Nakatawang sagot ni Hayden. Naku, pakipot lang tong kaibigan ko. Pero malambot din yan. Konting tiis lang. May ugali eh. Kapag mahal mo yung isang tao, dapat tanggap mo kahit gaano pa kabantot yung ugali niya. Ang dami mong sinasabi, Leia. Umuwi na nga tayo. Anong uuwi? Walang uuwi today dahil magbabanding kayo ni BFF mong si Hayden today. Ako na yung bahala kay Lola. Ipapaalam kita, mahal kong kaibigan. Saan ka pupunta, Leia? Tawag niya nang tumakbo ito palayo. Paano ba yan? Pinagkatiwala ka na sa akin ng kaibigan mo. Nakangising saad ni Hayden. Ewan ko sa inyo, pareho kayong may sapak. Hey, wait! Doon tayo sa parking lot. I'm bringing you to my favorite place. Wala nang nagawa si Amalia nang hatakin siya nito sa parking lot. Inabot ng kalahating oras ang biyahe bago sila nakarating sa mataas na bahagi ng Bulacan. Tanaw mula sa kinatatayuan nila ang buong syudad. Bakit dito mo ako dinala malapit sa bangin? Balak mo ba akong itulak bilang ganti ng pagsapak ko sa'yo, ha? Taas kilay na tanong niya. Wala yan sa isip ko. Pero binigyan mo ako ng idea. Thank you. Nakangiting umiling ito. Nilatag ng lalaki ang isang tela sa likod ng sasakyan at doon sila umupo. Favorite place mo to? Dapat hindi mo ako dito dinala. Bahala ka. Aagawin ko to sa'yo. Do it. I don't mind. Ewan ko ba kung anong utak yung meron ka at pilit kang sumasama sa akin. Nilalagay mo lang yung sarili mo sa bad light eh. What do you mean? Nanatili siyang nakatitig sa malawak na kapatagan sa ibaba. Ramdam niya ang pagtitig ni Hayden. Hindi mo ba naririnig yung mga sinasabi nila? Baka mamaya mapagalitan ka ng mommy mo. Sumasama ka sa anak ng kriminal. Amalia, my mom would never say something like that. Kahit na, lahat ng magulang ang gusto ay mapunta sa magandang impluwensya yung anak nila. Stop being friends with me, Hayden. Para na rin sa ikabubuti nating dalawa. Dapat nga magalit ka sa akin eh. Sinapak kita sa harap ng maraming tao. You should stop listening to other people's opinion, Amalia. Hindi ka naman nila kilala eh. Hindi rin sila yung nakakasama mo palagi. Hinangin ang buhok ni Amalia. Napatingin siya sa lalaki at kita niya ang malalim na paglunok nito. Ang bait mo, no? Parang nakakatakot kang saktan. Are you planning to hurt me again? Physically? No. Mentally? Wala akong magagawa para protektahan ka sa mga sasabihin ng mga tao dahil sa napalapit ka sa akin. Ni hindi ko nga magawang protektahan si Leia eh. Ikaw pa kaya? Kilala ka ng mga tao sa campus. I don't care about their words, Amalia. As long as it's not about you, I won't take an action. Take an action? Ano ka, si Tulfo? Natatawang tanong niya. I'm serious. Sa oras na malaman kong may ginawa na naman silang mali, hindi na ako makakapagpigil. They've already crossed the line when they created a deep, fake video of you. Ano namang magagawa mo para maprotektahan mo ko, Aber? Trust me, Amalia. Nahigit niyang hininga nang ilapit nito ang mukha sa kanya. My family is influential. I am a son of Adelina and Aliso, one of the powerful couples in our country.
Okay, ikaw na yung anak ng superhero. Mababa itong tumawa. Basta magsabi ka lang sa akin kapag may nangaaway sa'yo. Okay po, Papa. You're not taking it seriously. Baka kapag sineryoso kita, hindi mo kayanin. Maangas na anya at siningkita nito. Bring it on, Amalia. I don't mind. Namumulang nag-iwas siya ng tingin. Dadala-dala ng tao dito tapos wala man lang pagkain. Hindi kumpleto yung road trip nang walang pagkain, okay? I have some foods with me, Amalia. Alam ko namang gutumin ka eh. Pinaganda mo pa yung term eh. Hindi mo na lang sinabing patay gutom. Hey, that's not what I meant. Nakatawang depensa nito. Come here, butterfly. Huh? Butterfly ka dyan? I want to call you butterfly. It suits you. Beautiful and fragile. Butterfly ka dyan? Yung paru-paro nasa tiyan ko nagwawala na dahil sa'yo. Nakakahiya naman maging babaeng-babae sa harapan nito. Hindi ako sanay. Bulong ni Amalia sa sarili. Hay, ang tigas talaga ng ulo. Ito mismo ang umusog hanggang sa magdikit na ang mga balikat nila. From now on, ako na ang magpoprotekta sa'yo. I won't let anyone hurt you, whether it is physically or verbally. Magsusumbong ka sa akin kapag may nang away sa'yo. Okay? Oo na po, tatay. Ngumiti ito at gigil na pinisil ang ilong niya. As much as I want to stay here forever, I have to bring you home. Bago ka pa mapagalitan sa bahay niyo. Babalik tayo dito sa ibang araw. Hay, kung asyumera lang ako, iisipin ko talagang type mo ko kaya mo ginagawa ang lahat ng to. People change, Amalia. Pwedeng oo, o pwedeng hindi. Inirapan niya ito. Iuwi mo na nga ako, baka mamaya hindi ako makapagpigil at ikaw yung ihulog ko dyan sa bangin eh. Dumaan na muna sila sa drive-thru bago tuluyan siya nitong inihatid sa bahay. Pigil niya ang pangiti nang pagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Hindi mo ba ako aayain sa loob? Nakangising tanong pa ni Hayden. Gusto mo ba? Kaso baka hindi ka na pauwiin ni Lola eh. I'm just kidding. Sleep tight, butterfly. I'll see you tomorrow. Che, tataguan na kita simula bukas. Try. I'll find you anywhere you go. Pabirong inirapan niya ang lalaki sa kabila ng nagkukumawalang ngiti. Naulit ang mga ganoong tagpo sa pagitan nila hanggang sa buong campus na ang nakapansin. Hindi lang puro masasamang salita ang natatanggap niya mula sa mga tao. Dahil may isa pang peking video ang kumalat. And this time, kasama na niya si Hayden sa malaswang edited video na yon. Kasalukuyan silang nasa lumang building kasama si Leia. Alam mo, hindi ko na alam kung anong saltik ang meron sa mga utak ng mga bashers mo eh. Nung una, pictures mo lang nakita yung boobs and edited. Sumunod naman yung video mo raw na halos low quality naman ang pagkaka-edit. Pilit na tawa si Leia nang makita ang inis sa tingin ni Hayden. Na hindi naman si Hayden yung may gawa. Chill bro, alam kong napagbintangan ka lang. Tapos ngayon video nyo namang dalawa. Umamin ka nga, Amalia. Ano namang aaminin ko? Buryong tanong niya. Ikaw ba ang gumagawa ng lahat ng yun para mapansin ka ng mga tao? Ano? Baliw ka ba? Biro lang. Ito naman masyadong seryoso. Ikaw rin, Hayden. Baka gusto nyong ngumiti. Sure naman kayong hindi kayo yung nasa video, 'di ba? O baka naman, ibabato ko tong lumang silya kapag tinuloy mo yung sasabihin mo, ah. Sabi ko nga, ititikom ko na yung mouth at aalis dahil may klase pa ako. Ikaw, Hayden, alagaan mo yan, ah. Kapag yan, napaaway na naman today, ako na yung sasapak sa'yo. I'll take care of her, trust me. Nakatangong sagot pa ni Hayden. Parang bulating inasin na naman si Leia. Kiligin ka naman. Isang Hayden Salvatore na yan, oh. Para ka namang namatayan dyan, eh. Sige na, mauna na ako, ah. Huwag yun ang problemahin masyado yung fake videos unless ginawa nyo talaga yun. Oh, aalis na. Talagang balak mo talagang ihagis sa akin yung silya, no? Grabe ka, BFF. Napailing na lang si Amalia nang tuluyang makaalis si Leia. Anong tinitingin-tingin mo? Kasalanan mo rin eh. Sinabi ko na kasing layuan mo ko. Ayan tuloy na damay ka pa. May scandal ka na rin na kumakalat sa campus. They're too stupid kapag naniwala silang tayo yung nasa video. At bakit naman? Masyadong maganda yung pagkaka-edit ngayon. Halos ako gusto ko na rin maniwala na ako yun eh. Pati nunal ko sa leeg, kita. But it's not us. Nakatawang anito. Nakakainsulto lang kasi ganun lang kaliit yung tingin nila sa akin. Kaliit ng ano? Namula siya nang may mapagtanto. Hayop ka? Kanina ko pa iniisip kung paanong malalaman kung sinong nagpakalat nun. Yang nota lang pala yung pinoproblema mo. Of course. Ang lakas makasira ng image nun. Hindi man lang ginawang 5 inches. Unbelievable. Wow! Ikaw yung unbelievable. Ewan ko sa'yo. Hey, nakakainis naman talaga kasi.
Do you want me to do something? Use my power? Power saan? Power Ranger ka ba ha? I'm serious, Butterfly. Yun na naman yung traidor na paru-paro sa tiyan niya. What they did is too much. Wala akong pakialam sa imahe ko. Pero marami ng lalaking nang babastos sa'yo. Dahil lang sa peking video na yun. Napaiwas siya ng tingin. Ano naman yung gagawin ko, Hayden? The more na dumidikit ka sa akin, the more na nadudumihan yung pangalan mo. Ngayon pa nga lang na halos 2 buwan pa lang tayong magkasama. May fake scandal na tayo eh. What more kapag tumagal pa? What do you want me to do then? Do you want me to leave? Hindi siya nakasagot. Nag-iwas lang siya ng tingin sa lalaki. Look at me, Butterfly. You want me to leave? Is that what you want? Dahan-dahan siyang umiling. Then I'll stay and protect you from them. Hayaan mo akong kumilos, okay? Hindi ako papayag na walang managot sa ginawa nila sa'yo. Hayden naman. Nabasag na ang boses niya. Shh. Just cry. And let it out. I know it's been too hard for you. Hindi lang ako sanay na may nagtatanggol sa akin. Sanay akong maging matapang para sa sarili ko. Kaya hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko sa mga pinagagawa mo eh. Dapat masanay ka na dahil hindi na kita iiwan. I'll take care of this. Hindi ko palalampasin ang ginawa nila sa atin. I'm always here, Butterfly. Hindi na niya mapigilan pang ngumiti at nauwi sa pagtawa nang magkatitigan sila. Ano bang gusto mong kapalit ng mga ginagawa mo para sa akin, ha? Simple lang naman. Ha? So inamin mo rin, lahat ng ginagawa mo para sa akin may kabayaran? Pabirong tanong pa niya. Yeah. I want to see you smile always. I want to hear your laugh and see you frowning whenever I tease you. I want to witness all of those emotions from you. Is it hard, Amalia? Tila may bumarang bikig sa lalamunan niya. Ewan ko sa'yo, baliw. See? It's too easy. And I forgot one thing. Pinisil nito ang pisngi niya. I want to see your cheeks turn crimson red whenever I said something nakakakilig. Che, mahangin. Namula siya lalo, dahilan para tawanan siya nito. Si Hayden ang tila solusyon sa lahat ng kanyang problema. Hindi na siya muling napaaway dahil takot ang mga estudyanteng galawin siya sa tuwing magkasama sila. Ngunit may mga pagkakataon na naiiwan siyang mag-isa, kaya may pagkakataong napag-iinitan pa rin muli si Amalia. Amalia, right? The famous girl in the campus? Isang araw ay hinarang siya ng isang babae habang papunta siya sa susunod niyang klase. Oo, bakit? I'm Freya, Hayden's future wife. Oh, tapos? So, totoo nga yung sinasabi nila. You have that ugly attitude. Ano bang nakita ni Hayden sa'yo at panay magkasama kayo dito sa campus? Eh di itanong mo kay Hayden, ikaw yung future wife niya, diba? Freya, I think hindi siya natatakot sa'yo. Ganyan siguro kapag mga kabet, no? Sila pa yung mas matapang. Dinig niyang sabi ng alipores nito. Kabet? Alam ba ni Hayden na future wife ka niya? O ilusyon mo lang yun sa isip mo? My parents are friends with the Salvatore, honey. Nagkasundo na yung parents namin na ikakasal kami once na tumuntong na kami sa tamang edad. And so, ano namang pakialam ko dun? Mapait na tanong niya. I am just informing you, honey. Layuan mo na si Hayden. Or else, kakalat talaga sa buong campus na isa kang kabet. Scandal girl, anak ng magnanakaw at drug lord. Now, kabet? Gusto mo bang dagdagan yung titles mo bago ka makagraduate? Anong sabi mo? Ulitin mo nga lahat ng sinabi mo. Ang sabi ko, scandal girl ka, anak ng magnanakaw, at ano ba? Bitawan mo nga ako. Oh my God! Isusumbong kita kay Dean! Sigaw ng alipores nito sabay takbo. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa necktie nito. Ang linis ng mukha mo pero ganyan karumi yung lumalabas sa bibig mo. Baka gusto mong idama yung oral care. Let go of me! Lagot ka kay Hayden kapag nalaman niyang binubuli mo ko, di magsumbong ka. Patulak niya itong binitawan dahilan para mapaupo ito sa semento. Napasinghap yung mga nakakita. Kung totoong ikaw yung future wife ng lalaking yun, ikadena mo yung future husband mo sa paa mo para hindi kung kani-kanino pumupunta. Lumuhod siya upang pantayan ito. Hindi ako nananakit ng tao, Freya. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan kong pagsalitaan niyo ko ng ganun. My dad's a mayor. Hintayin mo lang na ma-kick out ka. Oh, talaga? He's a mayor, and he couldn't even do something to tame his stupid daughter. How dare you?
Hindi niya inaasahang sasampalin siya nito kaya hindi siya nakailag. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw pa tong galit? Inakit mo na nga yung future husband ko. You're a lich! Pinunasan niya ang labi at nakitang may dugo. Isang beses ko lang sasabihin to. Wala kaming relasyon ni Hayden. At wala akong inagaw sa'yo. Liar! Palagi kayong magkasama. Malandi ka lang talaga. Muli siyang sasampalin nito ngunit naunahan niya ito. Sakto namang dumating ang dean at ang sekretary nito at natagpuan na lang niya ang sarili sa faculty. Dean! Kitang-kita naman na sinaktan niya ang unika iha ko. Did you see these wounds? Siya yung may gawa. She pushed my daughter. Nasakop ng boses ng mayor ang buong opisina. Napangiwi na lang siya at yumuko. I want this girl out of this university. She's a disgrace in our school. Dean, hahayaan mo bang sirain ng babae niya ng image ng university? Balita ko, may kumakalat din niyang scandal. And who knows, baka nagpapakalat din niya ng mga nakakahawang sakit. Sigaw ng asawa ng vice mayor, ang ina ni Freya. Calm down. Vice will solve the issue once her guardians have arrived. Nasaan na ba yung parents mo, iha? Baling sa kanya ni Dean maala. Wala po akong parents, Dean. Magalang na sagot niya. Liar! Nasa kulungan kasi yung parents niya, magnanakaw at drug lord. Singit pa ni Freya na kanina lang ay panaiiyak. Oh, the Vargas. Kaya pala pamilyar ang apelido mo, iha. No wonder why your attitude's like that. Nagmana sa parents, huh? Right, Dean? Nang iinsultong tumawa ang mag-ina. Napakuyom na lang siya ng kamao. Kailangan na may humarap na guardian para sa'yo, iha. Call someone na mas matanda sa'yo. Wala nga po akong magulang, Dean. Minabuti niyang hindi na idamay ang kanyang lola sa sitwasyon. Bakit kailangan pang may guardian yan? Nasa tamang edad naman yung babaeng yan. Nasa tamang edad para isiping mali yung pananakit niya sa anak ko. Expelled her, Dean. We don't want to tarnish the university's name with her trash attitude. Hindi na niya naitago pa ang pag-irap. Sino naman ang nagbigay sa'yo ng karapatan na pagsalitaan ang anak ko ng ganyan? Natigilan ang lahat nang pumasok ang isang ginang kasunod ni Hayden. Mayor Arthur, hindi naman siguro tama na sigawan mo ng ganyan ang bata. Mrs. Salvatore, we're not aware that you'll be arriving today. May inaayos pa kasi kaming gulo. Typical university students issue. Nakangiting nilapitan ito ng dean. Oh no, I'm not here as a visitor. I'm here as Amalia's guardian. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Mrs. Salvatore, do you remember our daughter? This is Freya. Siya yung napagkasunduan natin na pakasalan ni Hayden, right? Halos masilaw sila sa peking ngiti ng ina ni Freya. Hello, tita. Mahinhin na bati pa ni Freya. Gustuhin mang mag-focus ni Amalia sa mga to ngunit hindi niya magawa dahil sa madilim na tingin ni Hayden. Are you okay? Malambing na bulong pa nito. Ayos lang ako. Bakit ka nandito? Sinama mo pa yung mami mo. She's here as your guardian. Hayden, hindi ko naman sa kaano-ano. My mom knows you. Palagi kitang kinikwento kaya hindi ka na iba sa kanya. So be here as your guardian. Seryosong anito habang sinisipat ang kondisyon niya. Are you okay? Did they hurt you? Hayden, si Freya yung dapat mong kumustahin. Sinaktan lang naman ng babaeng yan. Saad pa ng mayor. Mrs. Salvatore, sinaktan lang naman ng babaeng yan ang future wife ng pinakamamahal mong anak. Binigyan siya ng nagyayabang na ngiti ni Freya. I'm sorry, what? Eleganting tanong ng ginang. Future wife ni Hayden. Nagkaroon tayo ng dinner last time, right? Napagkasunduan natin na silang dalawa yung ipapakasal. Pilit ang ngiting saad ng mayor. Oh, I remember that. That's not an intimate dinner, Mayor. We're with other investors and partners. Hindi ko naman itatali yung anak ko sa ibang babae. I remember na nabanggit ko na magandang magkakilala yung mga anak natin. But that doesn't mean I'm not giving him the freedom to choose his girlfriend. Sabay-sabay na mula sa pagkapahiya ang pamilya ni Freya. Ramdam ni Amalia ang kamay ni Hayden na pumatong sa kanyang balikat. I don't even know that girl, Butterfly. Baka nakalimutan mo lang, Mrs. Salvatore. Pagpipilit pa ng mayor. We'll never put our children in an arranged marriage, Mayor. You can talk to my husband to clear things out. But for now, I'm here as a guardian of Amalia. She's my son's girlfriend. Napanganga si Amalia maging ang ilang tao sa office. Dean, what's your decision earlier? Tama ba na magdesisyon kayo nang wala pa yung guardians ng mga bata? Namawis ang mukha nito nang marinig ang istriktong boses ni Mrs. Salvatore.
I'm sorry, Mrs. Salvatore. Pwede naman nating pag-usapan ng mahinhin ito, right, Mayor? Napakagat na lang ng labi si Amalia, na tila bumait ang lahat sa kanya. Si Mami pa lang yan. Paano kaya kapag dinala ko na yung buong angkan ko para ipagtanggol ka, Butterfly? Bulong pa ni Hayden. Nakakatakot yung mommy mo, Hayden. Pero bakit sinabi niyang girlfriend mo ko? Because you're my future girlfriend. Huy, baliw ka talaga. Let's talk about it later. We want to address another issue. Dean, regarding the edited video that's spreading online at pinapalabas na kaming dalawa ni Amelia yon. Kita niya ang pamumula ni Freya nang marinig yun. Muli silang tumahimik nang pumasok ang ama ni Hayden na si Aliso. Good morning, Dean. Mayor. Seryosong bati ni Aliso. Nagulat siya nang tipid itong ngumiti nang makita siya. Hello, Amalia. Hello po, Tito. Nahihiyang bati niya. Mr. Salvatore, we're delighted to see you today. How can we help you? That's a very nice greeting, Dean, but I want to see the school president today. Gusto ko ipatanggal yung isang estudyanteng pilit sinisira ang reputasyon ng anak ko at ng girlfriend niya. She spreads fake videos online. Mind you, Dean, it's a malicious one. Hindi mo naman hahayaan na gano'n na lang kapag nangyari yun sa anak mo, diba? Ngumiti si Aliso, ngunit walang kahit na anong emosyon doon. What are you talking about, Mr. Salvatore? I'm talking about the girl right here. Nanlaki ang mata ni Amalia nang ituro ni Aliso si Freya. The trace ng original videos sa IP address ng batang to. She's the one behind the malicious videos. Pati yung unang kumalat na videos ni Amalia. I'm sorry, Mr. Salvatore. How can you be so sure? Oo, tama si Dean. Paano ka nakakasigurong anak ko yung may gawa nun? I'm sorry, Mr. Salvatore, but this is so disrespectful of you. How can you accuse such things? Saan pa ng Mayor? You know us very well, Mayor. Alam mong may mga koneksyon kami para malaman. Hindi na halos nasundan ni Amalia ang lahat ng nangyari. Natapos ang araw na yon na umiiyak si Freya sa pagmamakaawang wag makulong at sa huli ay pinatalsik ito sa eskwelahan. Hindi rin pinansin ng mag-asawang Salvatore ang daing ng Mayor at asawa nito. Nagawa lahat yun ni Freya dahil galit ito nang mapunta ang atensyon ng mga estudyante kay Amalia magmula nang makulong ang mga magulang niya. Kasalukuyan silang nasa labas ng bahay ni Amalia patapos ihatid ni Hayden. Bakit naman girlfriend yung pakilala mo sa akin sa parents mo? Pilit ang ngiting tanong niya. Why? You don't like it? Tipid naman siyang umiling. Wala kang pasok bukas, diba? Yeah, why? You'll ask me to go on the date? Napairap siya. Pumunta ka dito sa bahay bukas. Ipapakilala kita kay Lola. As your boyfriend? Hindi naman ako asyomero, no? Natatawang Anya. Oo nga, punta ka bukas. Magluluto ako. You cook for me, Butterfly? Hindi maitago ng lalaki ang pagngiti. Oo, sasobrahan ko na rin yung iluluto ko para madala mo kay na tita yung iba. Hi Amalia, mamamanhikan na ba ako bukas? Baliw, tanghali ka pumunta, okay? Sure. May oras pa ako para makapag-shopping ng damit. Casual or formal wear? Anong susuotin ko, Amalia? Kung saan ka komportable kahit ano. Should I bring my car? Or just commute? Ewan ko sa'yo, kahit ano na lang. Pero mas magandang wag ng kotse. Takaw pansin sa mga kapitbahay ko eh. Then I'll just bring my bike. Hindi pa kita nakitang nag-drive ng motorbike. Then I'll bring it tomorrow. Iangkas kita. Okay. Mauna ka na, palalim na yung gabi. Baka pagalitan ka nila tita. Don't I deserve a reward for everything that happened today? Ano namang reward yun? Binuka nito ang dalawang braso. I want to hug you, Butterfly. Walang pagdadalawang isip na niyakap niya ang lalaki na kinagulat nito. Thank you for everything, Hayden. Naramdaman niya ang kamay nito sa likod niya. Everything for you, Butterfly. Kinabukasan ay hindi na magkamayaw si Amalia sa pag-aasikaso para sa pagdating ni Hayden. Ikaw talagang bata ka. Sana sinabi mo kagabi na dadating yung nobyo mo para napaghandaan natin kagabi pa lang. Muli na naman siyang nakatanggap ng palo mula sa kanyang lola. Asikasuhin mo yung ulam, tatapusin ko yung pagluluto ng suman para maibigay man lang tayo. Kahit wag na la, itong ulam na lang na niluto ko ang ipauwi natin. Napangiwi si Amalia nang paluin sa ulit nito. Umayos ka nga. Pagkatapos mo dyan ay mag-ayos ka na ng itsura mo. Bakit? Ano bang problema sa itsura ko, la? Maganda pa rin naman ako, ah. Ang asim mong tignan, magpalit ka. Napasimangot na lang siya.
Maya-maya inabangan niya na si Hayden sa labas at pigil niya ang pagtulo ng laway nang pumarada ang motor nito sa harap ng bahay. "Stop drooling, Amalia. Hindi ako ulam." Nakangiting biro pa nito. "Ang yabang mo naman. Hindi naman kita tinititigan." "Wala naman akong sinabing tinitigan mo ko." Nakangiting hinaplos ng lalaki ang pisngi niya. "You look so beautiful today. Naglagay ka ba ng lipstick?" Si Lola kasi, hindi naman ako mahilig maglagay ng mga ganito. Siya lang yung nagpumilit." "Bagay sa'yo, mas lalo kang gumaganda." "Che, pumasok ka na nga sa loob. Panay ka pang bola." "Where's your Lola? May pasalubong ako sa inyo." Ngayon lang napansin ni Amalia ang dala nitong 2 kumpol ng bulaklak. "Nag-abala ka pa talaga, dapat hindi na." "Hindi naman para sa'yo to." "Ah, ganon. Lola, cancel na yung lunch date. Ibigay mo na lang sa kapitbahay natin yung niluto natin." Tatawa ito. "Biro lang. Para sa'yo tong red rose." "Bakit kay Lola yung white rose? Hindi ba ako pure sa paningin mo?" "You want this?" "Hindi, joke lang naman. Ano ka ba? Tara na nga, magmano kapag pasok ha." "Okay. I already know what to do, butterfly." Wow, prepared talaga siya. "Of course. Halos hindi ako makatulog kagabi kakaisip kung anong dadalhin ko." "Kahit naman magdala ka ng lumang dyaryo, tatanggapin ni Loli. Wag lang yung demolition news." Sabay silang natawa. Mainit ang pagtanggap ng kanyang lola sa lalaki. Sabay-sabay rin nilang pinagsaluhan ang hinanda ni Amalia. "Paano ba kayo nagkakilala, iho? Etong si Amalia kasi ay hindi masyadong palakwento. Ni hindi ko nga alam na may nobyo na ito eh." Napangiwi na lang si Amalia sa kanyang lola. "Lola, hindi ko nobyo si Hayden." "Ganun ba? Nililigawan mo pa lang ba itong apo ko, Hayden?" "Parang ganun na nga po." Nahihiyang ngumiti si Hayden. "Tungkol po sa tanong nyo kanina, sinapak po ko ng apo nyo kaya kami nagkakilala." "Ano?" Gulat na bulalas ng matanda. "Amalia, bakit mo naman ginawa yun?" "Napagkamalan ko lang na masamang tao yan, Lola. Pero at least napatunayan ka naman na mabait pala talaga siya. Test lang ni Lord sa'yo yon, Hayden." Pabiro niya itong tinapik. "Don't worry, Lola. Bumabawi na rin naman po sa akin si Amalia. Tsaka I know naman po na ginawa lang din na Amalia yun para magpapansin sa akin." "Huh? Asa ka?" "Amalia, hindi dapat ganun yung ginagawa kapag may nagugustuhan kang isang lalaki." Pangangaral pa ng matanda. Pigil naman ni Hayden ang pagngisi. "Hindi maaaring sapakin mo lang ng basta-basta. Umamin ka na lang kaagad, total mukhang mabait naman itong si Hayden. Ikaw ba, Hayden, ay mahal mo itong apo ko?" "Lola, grabe naman yung mga tanong mo. Wag mo nang pansinin si Lola, Hayden, kumain ka na." Utos pa ni Amalia. "Aba, inaalam ko lang para makampante ako. Humihina na yung katawan ko kaya kailangan kong masiguro na may mag-aalaga sa'yo." "Huwag kang magsalita ng ganyan, Lola. Mahaba pa yung buhay mo at maabutan mo pa yung pag-unlad ng Pilipinas once na mategi na lahat ng taong kurap. Kumain ka na nga na lang dyan. Baka gusto mong subuan pa kita." "Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Amalia." "Amalia's right, Lola. Nakikita kong mahaba pa yung buhay nyo at maabutan nyo pa po yung magiging apo nyo kay Amalia." "Totoo ba, iho? Bakit? Makakabuo ba kayo kaagad ni Amalia?" Napasampal na lang sa noo ang dalaga. Matapos kumain ay naiwan silang dalawa ni Hayden sa sala. "She raised you since you were kid?" Malambing na tanong pa ni Hayden. "Since I was still inside my mother's womb." Pagtatama niya. "Nabusog ka ba? Pasensya na. Hindi ako maalam sa pagkain ng mga mayayaman eh. Sinigang tsaka putsero lang yung kinaya." Busog na busog ako, Amalia. Gusto ko pa nga, kaso baka hindi ko nakayanin eh. I'm going to bring some home, okay? "Oo na, dinamihan ko naman talaga para may maiuwi ka." "Really? Hindi ko alam na may tinatago ka rin palang sweetness sa katawan." Pinisil nito ang pisngi niya. "Do you have any reason kaya mo ako pinapunta dito sa bahay niyo?" "What is it, butterfly?" Halos mapamura siya sa lambing ng boses nito. I think I'm starting to like you." Dahan-dahan niyang binuksan ng mata. Ang nakangiting si Hayden ang bumungad sa kanya. And what?" "You're starting to like me, butterfly. And what could be the reason?" Hindi ko talaga alam kung kailan nagsimula pero bigla na lang akong natutuwa sa tuwing nakikita kita. Nung umpisa talaga naiinis ako kasi nakakairita yung presensya mo. Pero habang tumatagal, natitiis ko na. Hanggang sa nasanay ako at natutuwa na ako." "Are you sure?"
Hindi lang dahil sa nakulitan ka sa akin. Nakulitan naman talaga ako sa'yo. Pero hindi lang naman yun yung dahilan. I'm sorry, mali ba yung ginagawa ko at pinagsasasabi ko? Nahihiyang napahila mo siya ng muka. Let me see your pretty face, butterfly. Ilang oras ko pa namang pinag-isipan kagabi kung paano ko sasabihin lahat to. Nakangiting tinanggal nito ang kamay sa mukha niya. Hey, don't be shy. Kasalanan mo rin kasi. Kung hindi mo lang ako pinakilala sa parents mo bilang girlfriend, hindi sana ako mape-pressure ng ganito. Look at me, Amelia. Huwag kang ma-pressure, okay? Kahit ilang taon pa ang abutin bago mangyari yon, ayos lang sa akin. Pero yun pa rin yung sasabihin ko sa tuwing ipapakilala kita sa kanila. Bakit naman kasi? Because I love you. Puno ng lambing na sabi pa nito. Kung hindi pa halata, Amalia, I'm deeply in love with you. Hayden, paano ka naman nakakasiguro? Ako ang mas nakakakilala sa sarili ko, Amalia. I won't go crazy over a woman named Amalia if I'm not truly in love. So, tayo na? Nanlaki ang mga mata niya nang bumungis-ngis ito. What do you think? Ikaw ang bahala, Amalia. I'll respect your decision. Hindi ko alam. First time ko lang to, Hayden. Mas lalong natawa ang lalaki. Tila bigla ay nawala ang matapang at palabang si Amaliang nakilala niya. It's okay, butterfly. Wala namang magbabago sa turing ko sa'yo kahit na maging tayo na. Well, expect for the kiss part and you know. Anong you know? Tumaas ang kilay niya. You already know that. Anong you know? Che, hindi ako pwedeng mabuntis ka agad. Hindi naman kita bubuntisin ka agad eh. Fine, tayo na. Pero hindi mo na tayo pwedeng magka-baby, okay? Magtatapos pa tayo. At saka lagot ka sa parents mo. Favorite ka pa naman nila tapos makakabuntis ka lang kaagad. It's fine. Kaya naman kitang sustentuhan. Ah! You're hurting me now, ha? OA mo. Ang hina lang ng hampas ko, ah. Hug me, butterfly. Sinaktan mo ako. Napangiwing niyakap niya ito ng mahigpit. Butterfly yung tawag mo sa akin. Anong gusto mong itawag ko sa'yo? Totobe? Gagamba? Ipis? That's not funny, Amalia. Ikaw na nga yung ginagawa ng endearment, ah. Ano ba kasing gusto mo? Honey bunch? My baby? Babe? O doon ulit tayo sa insects. My handsome cockroach? My cute little ratty? Just call me baby, Amalia. I like it when you baby me. Napairap siya kasabay ng mahigpit na yakap dito. Okay, baby. I love you. Ang sabi mo kanina, gusto mo lang ako. Tanong pa nito matapos ang malalim na paghinga. Hindi ko naman kasi alam na magkaiba pala yun. Sorry na. Pero mahal na mahal din kita, Hayden. Sorry kung hindi ako magaling pagdating sa ganitong salita, ah. It's fine, butterfly. I understand you. Kapag nagkaanak tayo, baka pangalanan mo ng tutobe, ah. Nakakatakot naman pala. Silly. Tsaka mo na isipin yung pagpapangalan ng anak, okay? We're not yet ready to become parents. Baka mamaya, bigla mo na lang akong hatakin papunta sa kwarto mo. Asa ka? Anya sabay tawa ng malakas. Yun na yata ang pinakamasayang araw ni Amelia sa buong buhay niya. Samantala, naging usap-usapan naman ang pagkakatanggal ng anak ng mayor at vice mayor. Magmula noon ay hindi na nakarinig pa ng masamang salita si Amalia mula sa mga estudyante. Nakadagdag pa sa proteksyon niya ang pagiging nobya ng isang Salvatore. Naging matatag ang kanilang relasyon. Sinubok man ng ilang maliliit na problema ay nalampasan naman nila hanggang sa tahaki nila ang totoong hamon ng buhay sa labas ng eskwelahan. Sa isang kisap mata ay nakaupo sila sa isang opisina kasama ang board members ng kumpanya. Malayo na sa dati nilang tambayan na lumang building sa university. Programs related to mental wellness is not our top priority right now, as well as the staff development training. Kailangan muna nating mag-focus sa expansion ng quarters natin sa Palawan and our opening in Tagaytay. We can't aggressively expand so I'm not approving the budget of your proposal, Miss Vargas. Mariing paliwanag ni Hayden sa dalaga habang siya ay nanatiling nakaharap sa lahat ng matataas na tao. Napatangu-tangu naman ang ina ni Hayden na may mataas na katungkulan. Opening the Tagaytay branch and making expansion without fixing the internal issue will lead to another disaster, Mr. Salvatore. We have rising turnover, clients' dissatisfaction, and managers burning out. Our foundation is not stable. Malumanay na sagot niya. She have a point. Bulong ng chairman na si Alicio. Tila naaaliw sa dalawa. No, we need growth. Inaabangan ng investors ang opening sa Tagaytay.
We'll solve the internal issue later. Later? Sarkastikong pag-ulit niya. Gusto niyo bang maulit yung mga problems natin recently? A lot of complaints from our guests. Reviews from content creators that will go viral na sisira sa company natin. Kita niya ang patagong pagngisi ng lalaki. You won't back down, don't you? Because I'm telling you, this is for the sake of your employees and guests. As a chief administrative officer of this company, I witnessed every cracks every day. Kapag ipinilit mong unahin yung expansion and opening, hindi imposibleng magkaroon tayo ng long-term problem. Our employees should be our top priority, not just our clients. Tahimik ang buong boardroom at dama ang lahat ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Maya-maya'y seryosong tumango ang lalaki. Fine. We'll prioritize the internal programs first. Happy now, Butterfly? Pinilit niyang magseryoso sa kabila ng pag-init ng pisngi. Thank you, Mr. Salvatore. We both want the best for the company. Nagpatuloy ang meeting matapos umupo ni Amalia. Makalipas ang ilang oras, ay dumiretso sa office ni Hayden. What are you doing here, Miss Chief Administrative Officer? Seryosong tanong pa ni Hayden. Nakakrus pa ang baso. Hello baby, I love you. Malambing na bati niya at kumandong dito. Pagkatapos mo akong sagot-sagutin sa meeting kanina. I'm just doing my job, Mr. CEO. Bakit yan naman ang per-personal? You don't love me na? I'm just kidding. You look so hot earlier. Niyakap siya nito ng mahigpit. My parents are so proud of you. Ikaw lang yung sumasagot-sagot sa akin ng ganun. Really? Buti naman. Alam na alam mong wala akong laban sa'yo ah. Bakit? Kaya mo ba in-approve yun dahil takot ka sa labas ng kwarto ka matulog mamaya? Taas kilay na tanong niya. Of course not. I get your point, Butterfly. Tama ka rin naman. We should prioritize our employees. Good. Kasi kung in-approve mo lang yun dahil takot ka sa akin, isusumbong kita kay chairman. Kay Dad. Sana soon, mapanood ko naman na siya naman yung sinasagot mo sa board. That'll be exciting. Hindi ko na kaya, no? Ikaw, Kerry pa. Takot ka sa akin eh. Tumawa siya ng malakas. Enough of this. Kailangan na nating bumalik sa trabaho. 5 minutes. I missed you so much, Butterfly. Ang OA mo naman. You're too harsh, Butterfly. You've been so busy for the past few days. Wala ka ng oras sa akin. Daig mo pa si Daddy. Kaka-promote pa lang sa akin kaya maraming kailangang asikasuhin. Babawi na lang ako sa'yo kapag natanggap ko na yung sahod ko. Kinindatan niya ito. No. I only want your attention. Full attention. Nagsiselos na talaga ako, Amalia. Ano kayang magiging reaksyon ng mga empleyado mo kapag nalaman nilang ganito kakaklingi, no? Iiling-iling na hinaplos niya ang ulo nito. Maaga yung out ko today. Ipagluluto kita. Really? Baka pagod ka na masyado. Hindi naman. Hindi ka naman nakakapagod asikasuhin eh. Ikaw na yung bumabanat ngayon ah. At least, hindi ako kasing corny mo. Let's finish our job first and leave. Gustong-gusto na kitang solohin. Hindi mo naman ako masusolo eh. Why? Kasi nasa bahay si Lola. Duh. Alam naman ni Lola na kapag gusto kong tayo lang muna eh. Pinanggigilan nito ang pisngi niya. Diyan ka magaling eh. Mag-work ka na. You're now giving orders, ha? Remember, I'm your CEO. So, may problema ba doon? Wala naman, Butterfly. Let's go back to our work. Mamaya ka na lang, lagot ka sa akin. Napangisi na lang siya. Sabay silang umalis sa opisina matapos ang trabaho tulad ng nakalipas na araw. Ipinagluto niya ang lalaki at sabay-sabay silang kumain kasama ang kanyang lola. Amalia, wala ka na bang balak na bisitahin ng mama at papa mo sa kulungan? Nalusaw ang ngiti ni Amalia sa sinabi ng kanyang lola. Hindi ko naman sila nakasama ng matagal eh. Wala rin akong magandang memories kasama sila. Ni hindi nga nila ako tinuring na anak eh. Alam mo naman ang lahat ng yun, Lola. Saad niya. Ay, nagpadala siya ng sulat sa akin. Merong malalang sakit yung mama mo, Amalia. Natigilan ang dalaga. Ginagamot naman siya doon. Hindi naman sapat yun. Huling bisita ko sa kanya ay ikaw talaga yung hinahanap niya. Pag-iisipan ko pa, Lola, pero sa ngayon hindi ko pa talaga kayang makausap sila at makaharap. Nakakaintinding tumango ang matanda. Matapos kumain ay hinatid nila ang matanda sa sarili nitong kwarto bago dumiretso sa sarili nilang silid. Niyakap ni Hayden ang dalaga mula sa likod habang nasa balkonahe sila. Tell me everything that's bothering you, Butterfly. I can't stand your silence. Paulit-ulit ko namang sinasabi sa'yo na ayaw ko na silang makita ulit, 'di ba? Pero nalilito ko ngayon kasi gusto kong makita yung kalagayan nila sa kulungan. Mahinang sabi niya. It's okay, Butterfly.
It's normal to feel that. Magulang mo pa rin sila. At kahit kakaunti ay meron kang natitirang pakialam sa kanila. Hindi lang naman kasi normal at maliit na galit yung nararamdaman ko sa kanila eh. Alam mo bang ilang beses na sinaktan ni Papa si Lola sa tuwing hindi makapagbibigay ng pera? Si Mama naman walang ginawa para ipagtanggol siya. Madalas din nilang pagnakawan si Lola, lalo na yung mga kita niya sa paninda. Continue, Butterfly. Ilabas mo lang sa akin lahat ng mga naipon mong nararamdaman. Marahas niyang pinawi ang luhang bumagsak. Si Lola lang yung nagpalaki at nagmahal sa akin ng totoo. Pero ginano nila. Walang kalaban-laban si Lola sa kanila. Kaya ang laking ginhawa sa akin na nakulong na silang dalawa. Pero naroon yung bigat sa dibdib ko dahil umasa pa rin ako na magbabago sila. Pinaharap ni Hayden ang dalaga at sinubsob ang mukha niya sa dibdib nito. It's okay, Butterfly. I understand you. Samahan mo ko bukas, please. Of course. If that's what you want. Hindi ako aalis sa tabi mo kailanman, Amalia. Tipid ang ngiting tumangusa. Kinabukasan, tinulungan siya ni Hayden na makausap ang kanyang ina sa isang secured na kwarto habang bantay ng isang pulis. Anak, ang laki mo na. Kumusta? Ramdam niya ang pagkasabik sa boses ng kanyang inang si Nelia. Umupo ito sa harapan niya habang nakaposas pa rin ang kamay. Ayos lang naman ma, kayo po. Hindi makilala ni Amalia ang sariling boses. Eto, nakakulong na, may sakit pa. Stage 3 cervical cancer. Pinapayagan akong dalhin sa ospital pero wala. Preso pa rin. Anong sabi ng doktor? May pag-asa pa bang mapagaling ka? Oo naman, malakas ang mama mo. Pero hindi naman yun yung gusto ko, Amalia. Nakangiting hinawakan nito ang kamay niya. Balita ko, girlfriend ka ng isa sa anak ng mag-asawang Salvatoria. Maimpluwensyang tao sila, anak. Baka matulungan niya akong makalabas. Kaya mo namang utuin yun, 'di ba? Baka pwedeng sabihin mo gawan ng paraan para makalabas na ako. Inis na kinuha niya ang kamay sa babae. Utuin? Anong tingin niyo kay Hayden, ma? Usap-usapan na nilalandi mo yun noon kaya wag mo na akong lukuhin, Amalia. Kilalang kilala kita. Hindi ko nilandi si Hayden. Nagmamahalan kami. Basta wala akong pakialam. Pakiusapan mo na lang yun na gawan ng paraan yung paglaya ko para may silbi ka naman. Hindi na nakatiis pa si Amalia at tumayo na. Alam mo, umaasa akong magbabago ka, lalo na ngayong may sakit ka. Pero pinatunayan mo lang ulit sa akin na hindi ka karapat-dapat na bigyan ng panibagong chance. Ano bang sinasabi mo? Umupo ka nga. Mag-usap na muna tayo. Kwentuhan mo ko. Totoo bang nagmamahalan kayo nung Salvatore? Milyonaryo ka na ba? Napasinghal siya. Hindi ko kayang gawan ng paraan ang paglaya mo dahil life imprisonment yung nahataw sa'yo, ma. Hindi ka rin mabigyan ng parol dahil ilang beses kang nasangkot sa pagpupuslit ng droga dyan sa preso. I'm sorry, pero ang mabibigay ko lang ay kasiguraduhan na magkakaroon ka ng maayos na gamutan. Ano bang pinagsasasabi mo? Mama mo ko. Gamitin mo yung lalaki mo para mapalaya mo ko. Sa huling pagkakataon ay tinalikuran niya ito at lumabas ng kwarto. Kaagad siyang sinalubong ni Hayden ng yakap. It's okay, Butterfly. Just cry your heart out. I'm here. Paulit-ulit na anito. Matapos ang pagbisita sa ina, ay sumunod naman niyang pinuntahan ang pihita ng ama, ngunit pareho lang ang kinahinatnan. Lumipas ang ilang taon, naging maayos ang pagsasama ng dalawa, lalo na sa pagpapatatag ng kumpanyang ipinamana nila Aliso kay Hayden. Kasalukuyang nasa New York ang dalawa para sa isang business trip. Saan ba kasi tayo pupunta? Ang sabi mo business trip? Sino namang makikipag-business meeting ng ganito kalalim ang gabi, ha? Reklamo ni Amalia habang tinatahak nila ang kalsada sa Times Square. Kanina ka pa paulit-ulit ng pagtatanong mo, Butterfly. Can you be a little more patient? Kunwaring inis na anito. Bahala ka. Baka mamaya kinikidnap mo na ako eh. Isusumbong kita kay Lola. Kapag sinabi ko kay Lola na kikidnapin kita, siya pa mismo yung magbibigay sa akin ng katawan mo. Ganun niya ako ka-favorite, Butterfly. Sa bagay, halos palitan na nga ako bilang apo niya eh. Aminin mo. Kaya mo lang ba ako ginawa kasi gusto mong magkalola? Tila musika ang pagtawa ni Hayden na bumalot sa loob ng kotse. I admit, naalala ko si Lola Allison sa kanya. But I never do that, Amalia. I pursued you because I love you. Okay, medyo nakakakilig kaya may kiss ka sa akin mamaya. I want more than kiss, Butterfly.
Pabiro niya lang itong inirapan hanggang sa nakarating sila sa Saga. Isang sikat na restaurant sa New York na may Michelin stars. Hindi ko alam na sa ganitong venue pala usually nagaganap yung business deal abroad, Mr. CEO. Pigil lang ngiting komento niya habang nakasakay sila sa elevator. We'll do our own personal business deal, Butterfly. Bulong pa nito. Inassist sila ng mga tauhan ng restaurant. Hindi maitago ni Amalia ang ngiti, lalo na nang mapagtanto na nasa taas ng palapag sila at kitang-kita ang langit. I really want to bring Lola with our trip, pero doktor na mismong nagsabi na hindi na siya capable na bumiyahe abroad. Lalo na kang ganito kalayo. That's why I asked for her permission first before I book a flight for us. Maya-maya saad ni Hayden habang binubusog niya ang mga mata sa magandang kapaligiran. Ano namang permission yun? Our business deal, Amalia. I want to legally own you. I want to steal our relationship and make you permanently mine. Umawang ang labi niya. Pagharap niya sa lalaki, ay nakaluhod na ito at nagsisimulang tumugtog ng violin at piano ang mga lalaking nasa gilid. Hayden. 7 years, Butterfly. I waited 7 years to finally make you mine. Mine alone. I already asked for Lola's permission pero hindi kaya ng konsensya ko na pakasalan ka ng hindi formal na humaharap sa parents mo. Kaya kahit na masama yung loob ko na pinahirapan nila ang buhay mo nun, hiningi ko pa rin yung permiso nila na pakasalan ka. They gave their permission in exchange of their freedom, Butterfly. But I will only guarantee their access to healthcare and safe space inside the prison, just like what you've asked me to do. Ang sabi mo business trip lang to. Pigil iyak na Anya. Yeah, it's a personal business for us, Butterfly. We have to process some papers to make you legally mine. Nanginginig ang kamay na hinaplos niya ang pisngi nito. Thank you for waiting, Hayden. 7 years. Napakahabang taon yun. Pero hinayaan mo akong makapag-focus sa career ko. Hinayaan mo muna akong tuparin lahat ng mga pangarap ko at iangat yung buhay namin ni Lola bago ka nag-decide na mag-propose. Because that's how much I love you, Amalia. I couldn't imagine a life without you. Lumawak ang ngiti ng dalaga nang maging emosyonal ito. And I hope that you're feeling the same, Butterfly. That's why I want to ask this question. Will you marry me, Butterfly? Yes, I will marry you, Hayden. Sa lahat at saang simbahan pa yan. Determinadong sagot niya. Nagpalakpakan ng lahat ng staffs, nakakonsaba ng lalaki. Matapos isuot ang singsing, ay mabagay siya nitong hinalikan. Thank you for making me your butterfly, Hayden. You never clipped my wings. You allowed me to fly as high as I wanted. You let me bloom, find myself, and discover the world. And you stayed with me through it all. Bulong niya sa gitna ng halik. Trust me, baby. You can still do all those things even if I'm not by your side. That's why I'm so thankful that you allowed me to fly with you and witness how you spread your beautiful wings. Let's discover more in this lifetime, okay? Because a month isn't enough to experience every single thing with you. I need a lifetime to see every version of your wings, my butterfly. Magkayakap nilang pinakinggan ang tibok ng kanilang mga puso. Tila isang musika yon na tumutugma sa sariling tono. Ang isang common na paru-paro ay nabubuhay ng hanggang 28 araw. Ngunit sa sitwasyon nila Amalia ay meron silang panghabang buhay upang magsama. Gayunpaman, sinulit nila ang bawat araw na magkasama. Dahil alam nila kung gaano kahalaga ang bawat araw na lumilipas. Nagkaroon sila ng sariling pamilya na matibay ang pundasyon dahil nabuo ito sa pagmamahalan. Tulad ng isang paru-paro, maraming pinagdaanan si Amelia bago maabot ang ginhawa sa kanyang buhay. At tulad din ng makulay na insektong ito, dumating din ang oras na makakalipad siya ng mataas at malaya, bagay na kanyang pinaghirapang abutin. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Amalia at ni Hayden. Naway kayo po ay natuwa at kinilig sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin ang mga nakakakilig na kwento. Dito lamang yan sa inyong paboritong Dear Jen.